Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugtupo karing kay katamong kalugurang makiramdam nganing Aldo ning Miyerkules kay king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Ako po si Tita Doris. Ayan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Napakaganda talaga ng tanghali. Ang araw ay nakasikat. Hindi umuulan. May sariwang hangin yata somewhere. Depende kung saan ka dumadaan. Yes, saan ko ba nakakita mayroong pumasok na may dalang payong Pero mukhang hindi ngayong araw na to. Mukhang mas maganda talaga yung panahon ngayon sa labas. Hindi masyado mainit, Miss Doris, ha? Yeah. Yung sikat ang ganda-ganda. Hindi ka matututong o hindi ka itim. Hindi ka sa akin okay lang umitim Kaya lang Parang naman sa'yo kasi yung araw yung natatakot sa'yo. Yung gano'n, yung tipong kahit tamaan ka ng araw, hindi tatablan yung kutis ambisyon mo. ko yan. Ambisyon ko na umitim. Sorry. Pero yan ang sa mga ambisyon mo, hindi yata matutupad, ma'am. Ayan. Anyway, yung ating, yan, yung mga ambisyon Okay. kasi hindi ko naman pwedeng sabihin pinagdadasal kong umitim. Baka ako mabatukan ng dinadasalan ko kasi yung mga pinagdadasal, yung mga bagay-bagay na hindi mababaw na. Yes. Hindi ba? Kasi kung mga whims lang o mga kapritsyo, Tsaka parang sabi, alam niya yung pinakabagay sa atin So, yan ang bagay sa yung maputi. Oo nga. Gusto ka nilang makita talaga, ma'am. Hahanapin ka nila, Pag nahanap ako, biglang hindi ba sabi nga ni Among Jean? Ano sabi ni Among Jean? Huwag na hanapin kasi nandyan lang yon. O nasan po? Hindi naman kasi yan masyadong naiiba sa mga nagtitinda ng sampagita dyan sa labas. Hello, Among Jean. Yan naman yung binibiro ko yung Monsignor na kung minsan mukhang hardinero lalo na. Bumawi ka doon, Oo, syempre. Talaga on air, wala no? Yes. Kasi nagdidilig ng halaman naman si Among Jean nung nasa Santa Rita. Malawak kasi yung garden. May front yard, may backyard, may side yards. Aba, halaman na alagang-alaga kay Among Jean yung mga nandun dati. Ayun. Malago at mataba yung kanyang mga halaman. So, dahil wala na siya ngayon sa Santa Rita, namimiss siya ng mga halaman na yun. Parang mint na lang yata. Siguro nilipat niya, ma'am, sa cathedral. Hindi. Yung ganung, kasi walang matataniman naman sa cathedral, sa banda, Kaya parang nakikita ko lang dun yung halaman na mint sa 2 paso sa tabi ng kusina. Ay nako, anyway, mang-iinis pa ako Pero kasi, Miss Doris, yung pinagkukwentuhan natin yung forms of prayer. Tapos, hindi lang forms of prayer Ano pa ba to? Yung mga expressions of prayer. Ano yan galing sa Catechism of the Catholic Church. Ayan. So, yung mas mismo lalo silang makaka-relate dito. Yan yung mga tinuturo universally. Actually, yung ating sinasabi na ACTS, yan yung shorthand, di ba? Shorthand, ibig sabihin, para madaling tandaan. Yes. Again, A is for adoration. C is for contrition. T is for thanksgiving. And then S is for supplication. Ayan. Pero pag tiningnan mo kasi sa CCC, iba yung pangalan nila. Hindi lang hindi ACTS na 4 May 5. Pero pareho lang yan. Pare-pareho lang. It's almost the same as ACTS. Kaya lang, parang in-expand ng konti. Kunyari, yung 1, 2, 3, 4, 5, di ba? Kareng makiramdam po, Deng tuturunan kay katamong katisismo. Number 1, blessing and adoration. Yan. So, parang A pa rin. Yes, A pa rin siya. P, prayer of petition. Ayan, medyo Yun napunta yung siya S. sa, napunta siya sa una-una, Oo. Kasi doon sa dun sa madali, nandun siya sa huli. Sa supplication, okay?
Pero parang mas gustong madinig ng ating mga natin, no? Parang mas madali daw tandaan yung petition, no? Oo. Pero, kasi nga naman, you don't use the word supplication every day. Pero yung petition, madaling tandaan kasi petition. Petitionan me. Kunyari, yung mga nasa US, petitionan me tang wali mo nga tsu Pilipinas. Hinanapan na lang po para mas magandang pakinggan yung ACTS Acts. Parang, mas madaling tandaan. Diba? Kasi nga naman, ACTP. Ayan. Hindi. Tapos yung pangatlo, prayer of intercession. Paano yung intercession, Miss Doors? Ito na yun, di ba? Para madala yan sa dasal eh. Intercede for us, di ba? Paano ba yun? Yes. So, when you intercede for other people, may pinagdadasal ka. So, ano din to? May pagka-S din. Yes. Although, iba kasi, prayer of petition, yung sabi nga niya, which leads us to pray as Jesus did. Whereas yung intercession, yung intercession, yun yung kung paano ka magdadasal. Parang tutularan mo yung pagdadasal ng ating Panginoon, di ba? Yung petition pala is yung parang, ayun na nga, yung hingi. Ano ba yung kailangan mo? Oo. Yes. Tapos, number 4, thanksgiving. Yan ang madalas. Thank you po. Oo, yan. Nagpapasalamat tayo. Salamat po. And then, yung gratefulness na sinasabi natin kahapon, no? Yes. Gratefulness. Naku, maya-maya, sa susunod na segment, sisimulan siguro natin yung gratitude and happiness. Pero, tapusin muna natin yung forms of prayer. So, yung P. P is praise. Praise. Similar din siguro to sa, kung acts yung sinusundan natin, di ba? Sa adoration. Oo. So, pag nag-acts ka, hindi naman malayo ito dito sa 5, sa 5 forms. Kasi, syempre, kailangan pasadahan natin kung paano tinuturo ng ating simbahan, di ba? Yung Catechism of the Catholic Church. Sabihin ng ito yung medyo mas detalye, no? Kaya, halata naman kasi dumagdag ng isa. Kung kanina, nandun lang tayo sa 4 letters to remember, ito 5. Yes. Or words pala, yan. No? Yes, that's true. So, hindi naman masyadong nalalayo. So, pag binalikan natin yung expressions of prayer na pinagkukwentuhan natin pasada, tapos na tayo dun sa vocal prayer, tapos meditation, contemplation na po tayo. Mas exciting yan actually kung kabataan ka. Lalo na kung may mga guide. Oo. Kasi pwede naman yung mental din yung contemplation mo eh. Mental prayer naman talaga yung contemplation. But what I mean is, sitting down in your own room or in the chapel, pwede naman yung contemplation. Kaya lang may ibang paraan kung gusto mong involve ang mga, kunyari, nagtuturo tayo ng grade 6. Hey, mga jumping jelly beans na yung mga batang yan eh. All the energy and all the, yung lahat na lang ng energy nasa kanila. Halos pa talbog-talbog na yung mga yan pag di mo na manage ng maayos, di ba? Hanggang ng talbog-talbog, no? Okay. Ganyan talaga yung mga, at saka dapat lang naman kabataan, alangan naman lulong-kulong-kula. Hindi pwede yun. Pero, mamaya, itutuloy natin yan, Miss Doris. Ano ang contemplation at ano ang creative means of doing this? But for our listeners, karing makirandam, malyariyo kami pong i-text nung bisa kayong makyabe, kaning kay kaming pisasabihan. At tinta mo pong question, have you tried to meditate? And do you know the difference? Balo po nung naning pamiyaliwa na niniking contemplation? Text yun po, rin kayong pakibat. Para sa aming smart line number 0918-351-8282. For Globe users or subscribers, 0915-954-1303. And for Sun subscribers, it's 0923-231-4124. Text yula po, den kay kayong pakibat, questions, comments, o nung nanumamburi yung ikwento. Karing number sa data, kabang mag-break tamo po. Agpang
kang Arsobispo Florentino Lavarias, king dake ning kayang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The Church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang tiringan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Punta lang tayo, dan kapag ang makakalayo. Pasyalan tayo, pero stali daw kita. Let us allow them to teach us how to be a church of the poor. Pasyalan tayo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about moneyed people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banwa na ning parokya, agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabian imbye king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawanda king kasalukuyan, ampon nano ing talindoda king daratang apanawon. Kapatad, dinan tayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis, ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, Kenny King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Bright FM 91.9. Shine with the joy and the love of the Lord. We are called to be light for the kingdom, to live in the freedom of the city of God. We are called to act with justice. We are called to love tenderly. We are called to serve one another, to walk humbly with God. Come, open your heart, show your mercy to all those in fear. We are called to be hope for the hopeless, so hatred and blindness will be no more. We are called to act with justice. We are called to love tenderly. We are called to serve one another, to walk humbly with God. Sing, sing a new song. Sing of that great day when all will be one. God will reign, and we'll walk with each other as sisters and brothers, united in love. We are called to act with justice. We are called to love tenderly. We are called to serve one another, to walk humbly with God. We are called
Kenny Tamo Pamurin po, syempre, King Kwentuhang Katoliko, King 91.9, Bright FM, Ing Kekatamong Archdiocesan Radio Station. Ang ganda ng awit na yan. Opo. We are called. Diba? Yes. Yan naman talaga. And we also call on God. Tayo, we are called. Tayo yung, di ba, tinatawag, kunyari, Misters, na tayo nandito sa booth na to ngayon. Oo nga. Opo, ma'am. Hindi mo talaga alam no? So, 5 years ago, Sos, kung sinabi mo sa akin na ikaw ay host ng radio program, parang anong kalokohan yun? Ikaw ba, Miss Doors? Ay, ma'am, kita mo naman paano ako kumontra at mag-reject sa mga invitations, di ba? Parang one time lang, sinabi mo lang talaga ako, Doors, hindi ako pwede mag-monologue. So, parang, sige po, isasagot ko lang naman po, yes po, di ba, yung ganyan. Kasi, ayaw talaga. Hindi talaga ako pang radyo. Kaya lang, we are called daw. Yes, ayun. Di ba? Kasi nga, pag sinabi mong gusto mo naman mag-serve, o di sige, parang bigla na lang gaganda yung boses mo siguro on air, no? Kagaya ko, ako, I don't know kung ano yung, wala pa naman nagsasabi na parang lata daw yung boses ko sa, Hindi naman. Sobra naman yun. So kung maganda yung dating sa labas, ayun, dahil tinawag tayo ng Diyos. Pero teka. Kasi yun nga yung akala ng marami, pag radyo o pag nagpipreach, bakit ba kasi yung boses lang yung tinitingnan? Hindi naman, basta wag lang mala Frankenstein o mala Dracula yung boses. Pwede naman, basta may laman. Oo, ayun. At, hindi ko naman ibig sabihin na yung tayong dalawa napakatatalino. Ay, pero hindi talaga. No? Pero yung masipag mag-aral. Ayan, may mga kodigo sa harap. Nagbabasa. Anyway, so itutuloy yan. Yes. Yun nga, we are called. We are called. Pero tayo, we call on the Lord. We call on God. Paano? How do we call on the Lord? O yun, kaya nga, ito nga yun, yung prayer At ang ganda nga ng ating Catechism of the Catholic Church na libro, kasi talagang iniisa-isa niya. Ito kagaya nito. At I think yun yung magiging talagang didetalyehin mo yan, Ma'am Karen, o talagang ma'am, no? Kahit na hindi yan science. Pwede naman. Well, kasi yung pinagkukwentuhan natin mula nung isang araw, di ba? Yung ACTS nga. At sabi nga natin, yung blessing and adoration, movement kasi yan ng Christian prayer encounter between God and man, yung sinasabi nila. Kasi ano ba yung prayer? Lifting of the heart and the mind to God. So yung mga yan, at saka, di ba, ako iniisip ko pag hindi ka nag-a-adore, hindi ka hindi mo pinupuri yung Panginoon. Parang hindi natural. Kasi bakit, di ba, yung mga mommy na may babies, they adore their babies. O yung mga babies in the same way, they adore their mommies. Yes. Hindi, yun yan. Kaya nga parang, ito nga dito sa intro ng ating, yung ginawa natin or yung nakuha mong kodigo natin. Sabi nga, di ba, prayer and Christian life, they are inseparable. Oo naman. Yan, di ba? So, naman. Parang hindi po pwede. Parang kung sinabi mo lang Kristiyano ka, kunwari ako yun, no? Pero hindi ako nagdadasal, ma'am. May posibilidad ba talaga na Kristiyano ako? Ay, hindi ko alam kung ano yung, paano yun? Parang hindi ko alam. Parang hindi yata. Hindi yata. Paano nga yun? Kaya nga, unnatural, di ba? Oo. Yun nga yung example ko. Kapag may mommy na hindi ina-adore yung kanyang baby, hindi natural. At kung may baby na ayaw sa kanyang mommy or wala lang, parang indifferent sa kanyang mommy, paano na tayo, the creator and the creation or the creature? We are the creatures, and if we do not adore our creator, problema yan. Malaking problema talaga. Kasi, hindi ka naman, sumulpot ka na lang na wala kang creator. Basta, malaking issue pag nangyari yon. Kasi, hindi nga natural talaga, Miss Doors. Pag hindi ka nag-a-adore, ako feeling ko kung minsan automaton. Although, I have to admit, di ba yung mga kwentuhan natin,
there are periods in your life kung minsan medyo hirap kang magdasal, pero may effort dapat. Hindi porket nahihirapan kang magdasal, hindi ka na magdadasal. Tama. Kasi maraming factors yan Pwedeng stressful yung buhay mo. So may pinagdaraanan ka. Ayan. Or Okay, sobrang busy ka. Super busy. Or So excuse mo doon, paano yun? Yung trabaho ko ay in-offer ko kay God. So prayer to. Actually, Sabi ganyan. ano naman yan, you should find God in all things. Yes. Even in your work, di ba? Yung kahit nagtatrabaho ka, yung ginagawa mo, dapat ino-offer mo yun. That's a form of adoration. Pero iba pa rin. Kailangan pa rin manahimik at magdasal. Hindi, at saka hindi lang formula prayer na, yun nga yung kwento natin kahapon, di ba? Kung minsan, mula bata hanggang tumanda, hindi nagpo-progress yung prayer life from 1 Our Father, 1 Hail Mary, 1 Glory Be. Parang yun na. Hindi ko naman sinasabing hindi tama yun. Tama naman talaga yun. Kumbaga, yan yung yan yung emergency. Emergency or yun yung first aid kit ng prayer life. Pero dapat, we should go beyond the first aid kit. Kailangan naman talaga mas lumalim. So, ito, mas iniintindi natin, mas pinag-aaralan kung ano yung mga forms of prayer, tapos ano din yung mga expressions of prayer na sinasabi natin. So, yung kahapon, di ba, yung vocal prayer, yung formal, and then meditation, yung sinasabi nga natin, maraming guides to meditation na pwedeng gamitin. Yun nga, yung scripture, rosary, or yung mga bagay-bagay, mga objects na pwedeng you reflect on and then you meditate on. Sabi ko nga kung minsan as simple as the smoothness of a piece of paper or the rough edges on a rock. Pwedeng ganun Tapos pwedeng lumalim pa yon na salamat. Doon ka magsisimula. Yung kung ako yan, kung naglalakad ako, natisod ako sa isang bato at nakita ko na ang ganda ng features ng batong to. Tapos may kumikislap. You start there. Mukhang mababaw, pero palalimin mo na una, magpasalamat ka. Thank you, dear Lord, for calling my attention. Kundi po ako natisod, hindi ako napatigil para magdasal. Natawa ka, Miss Doors, para tuloy. Hindi, sorry po. Naalala ko kasi nung hinabol ako ng aso. Napadasal ka, no? Kakatapos ko kasi mag-grocery kasi, di ba, sakay ng jeep. Pagkatapos, medyo late na kasi yun, Ma'am Karen, no? Tapos, alam mo yung antindi ng dasal mo afterwards. Kasi, di natapos na ako, tinago ko na yung rosary kasi maglalakad ako. Medyo mahaba-haba yung lalakarin ko. So, all of a sudden, biglang may bumunggo sa binti ko, no? Pati nga, praise and thank God, no? Kasi yung aso, hindi siya nakanganga. So, meaning, dahil hindi siya nakanganga, hindi niya ako kinagat. Diba? So, ang naramdaman ko lang sa binti ko, yung uso niya na, syempre, malambot yun, no? So, kaya, diba? I mean, sobrang grateful ako at talagang yun nga, napadasal ka ng bonggang-bongga na, na parang, pwede pala yun, nahabulin ka ng aso. I mean, hindi ko naman alam na hinahabol ako, na sinugod ka ng aso, na, diba, di ba pag aso yun, hindi naman yun, tatahol ba naman yun na nakaikom yung bibig, di ba? Or susugod ba yun sa'yo, nang nag-hi lang sa'yo na, pwede, hello, di ba? Baka nagpapapet. Talaga, mama, pagkatapos niya akong sugurin, lumayo sa akin, natahol siya ng tahol sa akin. Kasi hindi mo pinet. Okay. Siya yung natakot sa'yo. Pero yun, talaga, yun kaya ako natawa, kasi ang binanggit mo na sample is na tisod, di ba? Pwede. Kasi yun sa akin naman, nakatalikod ako, ganda-ganda pa yung lakad ko, no? Tapos biglang, ayun nga, nasugod ako ng aso. But yun nga, sobrang swerte because hindi siya nakanganga. Hindi niya ako nakagat na. Oo nga. Very good, example na one moment na talagang mapapatawag ka. Oo, di ba? Na parang iba, at saka I think yun, no? Yung parang, siguro nga nung bago nangyari yun, meron kang communication sa kanya. Di ba? Yes. Na parang habang nakasakay ka sa jeep, you're trying to meditate on dahil nagdadasal ka ng rosaryo. Tapos nung natapos ka, parang eto na, magko-concentrate ka naman sa paglalakad.
Tapos hindi pala pwede yung concentration sa paglalakad. Kasi dapat magdasal ka pa rin kasi ayun nga. Kulang. Oo, Parang yun, Doris. Kulang ang dasal mo. Yes, pero or guided na ako, 'di ba? Kasi yun nga yun, even yung aso, 'di ba? Na dapat nakanganga. Pero dahil kakadasal ko lang, nakaikom yung bibig niya. Hindi ako kinagat, Ma'am Karen, di ba? Pero ano so, yun? syempre, lessons learned. Ano naman yan eh. Ibig sabihin kung minsan, baka tinitest ka rin. Kasi, naalala ko lang, yung mga sermon ng mga mami eh. Oo. Dasal ka ng dasal, wala ka namang pananampalataya. Di ba? Parang mami? Bakit ka walang tiwala sa Panginoon na darating ang kailangan mo o darating ang kesyo? Or, di ba yung mga ganun yung mga pangaral ng mga nanay? Yes. O baka Doris, kunyari nagro-rosaryo ka, nakakita ka lang ng aso, natakot ka na? Baka naman something like that. Pero, nung moment na yon hindi. Tapos ayun, magugulat ka nga din sa reaction mo, di ba? Yung, pinuntahan ka na ng aso, pero siguro nga, yun nga, epekto nga ng prayers na swerte ako nun, no? Na parang alam mo, hindi ka, sabi sa akin nung pinagkwento akong kaibigan, ano niya, ang lakas ng sigaw mo. Sabi ko, hindi nga eh. Ang sabi ko lang dun sa aso, no. Buti na lang daw, marunong makaintindi ng English yung aso. Kaya hindi na ulit ako sinagot, no? But I think yun yung effect ng prayers. Oo nga. Ay, nako. So, meditation naman, vocal prayer and then meditation. Umuulan na sa labas. Yan. Sana may payong sila. Umulan ng, grasya. Yes. Pero, ayan, Miss Doris, yung sabi nga natin, di ba, yung meditation, yung meditating on forms of, kunyari, yung scripture, prayerful reflection ito. Doon naman tayo sa contemplative. At yun yung kinukwento ko nga na pwedeng gamitin para sa mga teenagers or sa mga young adults. Very effective pa rin ito. Pero may preparatory period kasi yung contemplation. Kailangan muna ng silencing. Oo nga. At saka parang pag pinarinig mo yan sa mga bata o sa mga bagets na target nga natin, feeling nila, papasok na sila magmongha. Ay, hindi. Kasi, hindi. Ayan, yun, diba? Kasi yung may tinatawag sila na contemplative orders, di ba? Yes. Hindi. Yun. Parang seryoso naman daw yan, Ma'am Karen. Hindi. Ano din yan? Sige. Ano ba yung ibig sabihin ng contemplation? Ito, isang form ng spiritual private devotion din yan eh. Yung root word niyan, with templo, meaning to be with or to live in the temple. O kaya dun galing yung term na contemplative. Uy, may auntie ako na contemplative na madre. Yan. Tingnan mo nga yan. Nakatira nga siya sa kumbento. Hindi nga lumalabas. Nandun nga sa templo, diba? Pero hindi ganun yung contemplative prayer. Yes. Doon siya nanggaling. Kaya, yun. Pero pag nasa labas na, pwede pa rin gamitin. Yes. It's a form of prayer. Yung pinakamadaling explanation dito o yung illustration siguro, simple. Kailangan tumahimik ka muna. May preparatory period talaga to. Hindi to pwede yun nga, in the name of the Father, tapos one Our Father, one Hail Mary, one Glory be, in the name of the Father, goodbye. Hindi pwede yun. Kailangan may preparatory period of silencing muna. Otherwise, hindi ka makakapasok. Yes. Anong ibig kong sabihin makakapasok? Hindi po sa kumbento ha, hindi rin sa templo. Hindi ka makakapasok into the proper prayer expression. Yeah. Kasi one should have the right disposition to enter into prayer. Anong ibig sabihin? Kailangan itamongan po at itamo kayong istong disposition. Kasi anong disposition? 'Di ba? Kung gutom na gutom ka o galit na galit, hindi ka pwedeng makipag-usap sa baby. O baby na naman kasi maa-absorb ng baby yung galit mo. O kung gutom na gutom ka naman, baka namimilipit na yung mukha mo o nag-growl na yung sikmura mo.
nahihilo ka na, hindi mo, tapos paano mo kakalaruin si baby pag ganun? Yeah. So, proper disposition pa rin. O, di ba? Dapat relax At, ka. at saka nakakatulong yung yung location, no? Yung Yes, kung nasaan ka. yes, kung nasaan ka. So, proper disposition is silence first. Ayun, lagi nating sinasabi yan. At yung silencing na yan, pwede mong simulan sa paanong paraan. Simple. Breathing exercises is one method. Medyo tinuturo natin yan sa ating staff dito, di ba? Nakadalawang sessions yata tayo. Pero hindi pwede kasing hindi, skill din yan eh. Kailangan pinapractice mo daily or at least regularly twice or thrice a week siguro para makuha mo. Yes. Kasi otherwise, kung mag-isa ka, baka hindi mo makuha. Kailangan may guide. Yes. Ako, agree ako dyan, ma'am, no? At ito nga, dito sa edad ko na to, had to admit, medyo hindi makapasok. Hindi ako masyado nakakapag-practice ng contemplative prayer. Oo. So, kaya as early as possible, pwedeng ipasok yan eh. Actually, yung preparation na yun, also good for meditation. So, itong meditation and contemplation or meditative prayer, contemplative prayer, kailangan dyan may preparatory period of silence. So, yun, breathing exercise first. After the breathing exercise, kailangan pinapakawalan mo yung kung ano-anong bit-bit mo. Galit ako sa kaibigan ko kasi kinuha niya yung pencil case ko. O, di ba, bata yung ganun eh. Or, nako, si kumari naman kasi, kachismosa. Yung mga pinagkwentuhan namin, nilipat na dun sa isang kumari pa niya. Ay, bibitiwan mo yung mga ganyan. Hindi pwedeng bit habang naghahanda ka. Otherwise, hindi ka makakapaghanda. O, di, sige. Assuming, okay ka na. Right disposition na. Yung nakakahinga ka na ng malalim. Open na yung isip mo at puso mo sa pagtanggap sa kilos ng Espiritu Santo. Ano ang susunod? Isang form, yung you place yourself in a situation. Ano yung best situation? Magbasa ka ng gospel. Basahin mo yung gospel passage, kahit siguro 3 verses. Pagbasa mo nun, place yourself in that verse. O, kunwari nga, yung katatapos ng Pasko, di ba? Kung bata, tuturuan mo na to contemplate. Basahin mo yung narrative ng the gospel narrative on the birth of Jesus. O, nung pinanganak siya, may mga tupa, may shepherds, may ganon, di ba? Tapos, place yourself in that situation. Kunwari, nandun ka. Sino ka dun? So, kung bata yan, kung ano-ano na yung, ako si cow, ako si goat, ako si kung sino. Tapos, kung adult ka naman, could you be one of the shepherds? Ikaw ba yung isa sa mga 3 hari? O kung minsan, pwedeng inanimate object din. Ikaw yung poste o ikaw yung hay kung saan nakahiga ang ating Panginoon. Ano yung naririnig mo? Hoy, nag-uusap si Mother Mary and Saint Joseph. Pinag-uusapan nila. Naku, kailangan daw nilang tumakas. Yun, form of contemplation na yun eh. So, hindi naman pag-chismis yun. Hindi naman. Tsaka yun nga eh. You focus on. You focus on the situation. Ano kaya yung nangyari nung panahon yon? So, there are many ways of kunyari, pwede rin naman sa isang gospel passage. Baka ikaw yung fig tree na tinabas Pero ni matindi Jesus. yung ngayon, no? Pagka ngayon sila nag-contemplate. Conversion ngayon, di ba? Sino ka doon? Ikaw ba si Paul? Ikaw ba si Saul na mako-convert? Yes. O, diba? Ikaw ba yung... Ay, may kaibigan ako na gano'n. Sabi niya, kasi kaya ako relate dahil dati I was Saint Paul or I was Saul. Sabi ko, bakit? Ano ka? High persecuted Christians. Diyos mio. Talaga. Yung mga ganun eh. Yun yung mga, you place yourself in the gospel passage. Yun yung contemplation. Pero alam mo, Miss Doris, hindi naman talaga kasi ganun kabilis yan eh. Pwedeng gumawa ka ng, kung may mga bata na gusto mong turuan nito, gagawa ka ng parang maze or parang magsiset up ka. Lalo na, mas maganda yan kung may garden or kung may open area.
pwede kang mag-set up, kunwari, yung gospel passage, ganon. Gagawa ka ng, anak ko, magaling yan, si King, dito sa atin. Ipagsaset, design mo. Yes. So, Gawa ka ng, yung parang studio, kung saan, kung nativity, o gumawa ka ng Belen, pero life-size. At ano? Kasi talagang, let's accept it, no? Medyo mahirap kasing mag-imagine mag-imagine ng mga lalo especially na sa ganun, nangyari how many centuries ago, Yes, ibang-iba na ngayon. So pwedeng gumawa ng ganyan. O kung kunwari naman, ano pa ba yung mga passages na pwede kang mag-reflect? Last Supper. O, pwede kang gumawa ng isang setting na may kwarto. Tapos maglagay ka ng life-size na photos or mannequin o kung ano man, or kahit walang tao, pwede naman yung the preparation for the Last Supper. Mga plato-plato muna, nakahain, hinihintay yung guests, or after the Last Supper. Naku, ikaw kunwaring magliligpit, pwede mo naman gawin yun. Ang dami mo ng tips, ma'am. No? Ayan, kaya palagay ko, ninote ko lahat yun, ma'am. Gagawin natin? Tingnan natin kasi ma'am, parang bagay-bagay dun sa mga, of course, sa group of people, okay, dun sa mga kakilala natin. Yes. Pwede natin masuggest. Oo, marami yan. Kasi, siyempre, papractice mo muna sa sarili mo. Kaya dito, kasi minsan depende yan sa mood mo. Diba? Depende tama. dun sa panahon eh. Parang ayun nga, yung kagaya nga ng sinasabi natin, nung younger years, or nung hindi ka pa nandito sa ganitong apostolate stage, work, or yung ganyan, no? Medyo hirap i-absorb di ba? Pero ngayon parang nangingiti ka na, no? Sasabihin mo, nga, no? Ang pwede, ganda, no? Parang kinukwento tama. pa lang, parang nakakasama ka na doon. No? Kasi ano yan, especially for our catechists, or even to the younger ones. May mga batang nakikinig sa atin mga Our Lady of the Assumption Children's Choir. Ayan, Nako, hello. you ask Sir Satch. Okay. Pagawin Sanay natin na ang sanay setup din. si Satch. Okay. Nako, baka mamaya dito sa radio station gawin pag nagbisita sila. Anyway, may isang break pa tayo. Yung ating listeners, yayain natin ulit na mag-text kung may mga kwento o mga questions na gustong ipaabot sa atin. Mag-break tamo pa mo po, kabalik tamo, sundo tayong kay katamang pipagkwentuan. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. Because every Saturday 4 to 5 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. Salamatan sa masayang awit. Purihin natin at pasalamatan ang Diyos ng pag-ibig. Sa iyo, Ama, salamat sa mayamang lupa't dagat at sa magandang kalikasan at sa aking tanang buhay. Purihin pasalamatan sa masayang awit. Purihin natin at pasalamatan ang Diyos ng pag-ibig. Salamat din kay Kristo sa kanyang halimbawa at sa buhay niyang inialay sa ating kaligtasan. Purihin pasalamatan sa masayang awit. Purihin natin at pasalamatan ang Diyos ng pag-ibig. Asay
Kenita mo pa mo rin po syempre, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, Inke Katamang Archdiocesan Radio Station. May texter tayo na nasa school at the moment. Ang ating... Talaga? Sige nga, ma'am. Siyempre, yung dear volunteer natin, si Alden. Sabi niya, Misters, kasi di ba background, eto si Alden, ex-seminarian yan. So, may formation talaga sa prayer. Sabi niya, agaga nakakupuing experience ko seminaryo po tang oras contemplation during adoration. Mas masakit ya paking exam. Ang po pa mag-defend thesis nung alakang peace of mind. Love ka daw niyang naririnig ngayon, Miss Doris. Ay, kasi ako, Sir Alden, bigla akong nahiya. Parang sinabi mo na hindi boses lata yung aking lumalabas dyan sa ere, no? Baka ibig niyang sabihin kasi nakaka-relate siya sa kinukwento mo. Pero totoo yun, yung sabi ni Alden, kung wala kang peace of mind, talagang napakahirap pumasok. Mamimilipit ka. Alam mo, before, nung yung Holy Week retreat, pero yan, silent retreat na 3 days, hindi ka talaga makakapasok kung hindi ka natulog ng maayos. So, there was one, kasi papasok ka Miyerkules Santo. Ako yun, straight from the office. Hindi ko inattendan yung first session. Natulog ako. Kasi alam ko, kung di ako matutulog, tutulugan mo yung... sunod-sunod, mapupuyat ka. Kasi, going on retreat is actually hard work. Yes. Praying is actually hard work. Oo, marirelax ka after. Kasi, yung burden mo, wala na, di ba? Lifted. Pero, habang nagdadasal ka, parang, hinuhukay mo lahat ng... yung kalooban, 'di ba? Yung gano'n eh. Yes, so at saka kaya talaga nga minsan yun nga yung location, 'di ba? May na, parang Ma'am Karen, ikaw, when was the last retreat or saan ba 'yun? 'Di ba? Medyo malayo 'yun palagay ko. Definitely hindi dito. Oo, yes. Baguio. Yun. Ganun. Ako naman Tagaytay lang at malapit naman yun doon sa amin, 'di ba? Kasi sa Cavite naman ako. Pero 'yun, talagang ibang lugar ka pa. Iba. Actually, hindi naman kasi kailangan lumabas. Basta may, kunyari, yung iba, yung ginagawa daw nila, may garden. So, kung magko-contemplation sila, pupunta doon sa garden. Basta't kailangan tahimik. Or, yung iba naman, kung hindi ka talaga makaalis, may mga 3-minute retreats na tinatawag, di ba? Yung mga prayer and contemplation exercises. But, you have to be in the right disposition. Tapos, kung nasa kwarto ka, ayusin mo yung kwarto. Yung, maglinis ka muna, arrange your books, tapos you play mood music. Hindi pwedeng rock music pag gano'n. Diba? Yun nga, pipiliin mo kung ano yung magmo-mood setting ka muna. Ay, ako kasi maarte, di ba? Burn pa ako ng incense o ng candles. Para kompleto na talaga yung no? Yan. Para so, ayos yung mood. Yes. So, that's part of, that's contemplation. Yung ilalagay mo yung sarili mo sa isang situation. Alam mo, Miss Doris, may, yung isang spiritual director na pare, kinukwento to sa akin. Hindi lang daw ganun, kadali talaga yung mag-contemplate. Or even meditation. Kasi yung gagawin daw dapat, in touch ka sa feelings mo. So, yun yung tinuturo daw nila. Naku, sabi niya kung minsan may mga seminarians, sinasabi, Father, nahihirapan po ako na pumasok sa ganito, ganyan. Sabi niya, paano siya hindi mahihirapan? Hindi niya ma-identify yung feelings niya. So, galit ba? Inis? Tuwa? So, sabi niya, yung first exercise of prayer actually is not to, yun nga, yung vocal prayer, it's not like that eh. The first exercise is to know your feelings. Kasi nga, tama. Kasi talaga, no? Paano ko sasabihin sa aking Panginoon na, Lord, I'm so happy that I've been, hindi ko nga ma-identify yung feeling ko of happiness, of whatever. So, ano pala yan? Total exercise nga pala yan, Miss Doris. Yes. Naku, meron tayong isang texter pa. From nakikinig pa yan ngayon. Yes, 6337. Tingin ko kagabi to. Isang feedback. Sabi niya, ako po balo ko pag ibat kang mengong pisal
pag may nga di ka bala mo agad na kang pakiramdaman ning Diyos, kasi kung baga, parang may linis ko, agad midinan solusyon. Oh, yung sabi mo kanina, Miss Doris, di ba? Yung pangungumpisal. Of course, kapag ikay nangungumpisal, kadugtong naman talaga ng, actually, form of, kung ako tatanungin mo, another, form of prayer, yung talagang nilabas mo. Pero, pagdadasalin ka naman talaga. Yes. At yung kung minsan, depende sa pari. Yung mga pari na iba, yung pagbibigay ng absolution, either you also meditate. Actually, yung 3 expressions, naku, ewan ko ba, yung mga confessors ko, lahat binibigyan, ganun yata ka, bibigat yung mga kasalanan ko. Kasi may vocal prayer. Hindi naman po siguro yung pabibigat ng kasalanan. Diba yung mga absolution, yung prayer nila na binibigay, kasi kunyari, sasabihin, okay, you pray 1 ganito, or 3 ganito, Hail Mary, or Our Father, tapos, and then you meditate on ganito. Tapos, may isa. Sigurado ka hindi ka kilala ng pare? Hindi, nangungumpisan nga ako sa mga kilala ko. Yun nga. Palagay ko, alam kasi nila yung abilidad mo. Palagay ko, yung lalim. Iniinis na ako. Hindi, or level-level ba? Level-level lang yan. Iniisip ko tuloy. Pinapahirapan ako para sa susunod. Wag na ako sa kanila mangumpisan. Kasi namimilipit din sila. Anyway, pero yun nga, yung confession, tulad ng sabi ng texter, mas gumagaan talaga yung pakiramdam. At kadugtong ng confession, yung prayer. Hindi rin nahihiwalay yun. Tapos, Miss Doris, nako, bitin na bitin. Paano ba to? Kasi meron pa tayong topic dapat for tomorrow siguro. Oo. Yung gratitude and happiness. Gustong-gusto yan. Ayan, feel na feel lahat ng Oo, kasi kadugtong yan ng prayer. Oo. Di ba yung isa sa prayer, kinds of prayer natin, yung you have to thank the Lord, yung thanksgiving or yung gratitude. One of the forms of prayer yun, prayer of thanksgiving. Bakit ba kailangan mag-thanksgiving? Aba, hindi naman para sa Diyos yan ma'am, at saka yung yung casual na lang. Diba, tingnan mo, ma'am, kunwari may inabot ako sa'yo. Or, diba, kunwari, dalawa kayo, no? Yes. Dalawa kayo nasa harap ko. May binigay ako sa'yo, and ikaw, nagpasalamat. No? Then the other one, or binigyan ko din, pero hindi nagpasalamat. Diba? So, that's pagsasalamat is, yun nga yung gratitude. Palagay mo, ma'am, pag susunod ako may ibibigay ulit, bibigyan na kita this time ng chocolate. Sino kayang bibigyan ko sa inyong dalawa? Diba? Para mas okay yung nagpapasalamat. Oo naman. Diba? So, well, kung mabait ka naman kasi, nagpasalamat o hindi, bibigyan mo. Pero, yes, kaya lang, may dating kasi yun Diba? Parang meron siyang, kasi sabi nga nila, diba, it's better to give naman than to receive, diba? But still, yung tayo, kung tayo yung magpapasalamat, diba? Kita sana natin yung beauty or yung effect nun. Doon din sa nagbibigay. That's true. Tapos, ito yung kailangan gawin, yung gratitude. Bakit? Kasi sinasabi na, kung sinimulan ko na, although patapos na tayo Mabibitin ba tayo niyan? Mabibitin tayo. Mabibitin. No? Kasi ano yung nagagawa ng gratitude? Haba alam mo ba? Alam mo yung gratitude, Miss Doris? May epekto pala yan talaga. Kasi it releases certain chemicals that make us happy. Ayun. So, kaya mga taong lagi nagpapasalamat mas masaya. Ayun. Tama. May ano pa yan There's something there na sinasabi. Kung grateful ka, nababawasan yung pagka-materialistic mo. For tomorrow. Okay. So, paano yan, ma'am? Tapusin muna natin ang episode natin on prayer. Sa isang prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa ipinagkaloob mong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa.
at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, nagahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Kaawaan mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Again, ayan. Sir Alden, salamat. Ayan. At muli po, ito po si Tita Doris na nagpapasalamat at kayo ay nakisama. Magandang tanghali po sa inyo. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, yapin po ining kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM, king kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon nganing aldo ngayon. Ang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan. Pagdiwang pag